Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente, Episode 13 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Ikaw kasi ang nasa isip ko tuwing kumakanta ako noon. Ang kulit mo kasi sa isip ko eh. Sabay ulit kami nagkatinginan. Sobrang tamis na mga ngiti niya. Ang gwapo niya tuloy lalo sa paningin ko. Jake, sa tingin mo, nakita tayo ng mama mo nung hinalikan mo ko sa pool? Tanong ko sa kanya. Hanggang ngayon kasi, naisip ko pa din yun. Oh! Talaga? Naku, nakakahiya. Paano mo nalaman na nakita niya nga tayo? Alala kong tanong sa kanya nun. Parang ayoko na tuloy makita si tita. Pinagalitan niya kasi ako. At sinabi niyang nakita niya akong hinalikan kita. Nakangiti lang siya. Sabi ko naman, ginulat lang kita nun. Yun lang ang dahilan ko. At hindi na ako sumabat pa. Alam mo naman si mama, daig pa nun ang tampucho kung makasermon. Tumahimik muna siya na 2 segundo. Nakaka-addict ka kasi kuya. Hindi ko mapigilan eh. Tumingin siya sa akin ng nakangiting aso. Tarantado ka talaga. Sinuntok ko siya ng mahina sa braso. Kahit nakahiga pa kami. Ayoko kasing mahalata niya na kinilig ako. Buti na lang, hindi pinagkalati tita yung kagaguhan mo. Napangiti na ako ng tuluyan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Lahat na lang yata ng sasabihin ni Jake ay kinakikiligan ko. Ibang-iba talaga ang epekto niya sa akin. Marami pa akong gustong itanong sa kanya. Kaya lang, dumating isa naming kababata at inaya na kaming maligo. Kinaumagahan ay naisipan namin ni Jake na mamingwit kasama ang isa pa naming kamag-anak. Nanghiram kami ng 2 bangka. Yung isa ay kay Rodel na kamag-anak namin at yung isa naman ay sa amin 2 ni Jake. Hindi marunong magsagwan si Jake kaya ako nang gumawa nun hanggang sa makarating na kami sa pwesto ng pamimingwitan namin. Hindi naman gaanong malayo sa lupa dahil tanaw na tanaw pa din namin ang mga bundok. Habang nag-aantay na may makuhang isda ay nagkukwentuhan lamang kami ni Jake ng mga kung ano-ano. Sinabihan ko din siya ng mga bawal gawin at banggitin kapag nasa dagat. May mga paniniwala kasi ang mga taga-roon. Wala namang masama kung susundin namin. Para na rin daw sa kabutihan namin yon. Uso pa nun yung mga corning jokes at hindi nakaligtas kay Jake yon. Bumanat siya sa akin ng isang joke. Kuya, anong sabi ng fish sa kaibigan niyang fish na matagal niya nang hindi nakikita? Paniwala niya. Ha? Joke ba yan? Sige nga, anong sabi ng isang fish? Balik kong tanong sa kanya. Nakangiti ako ng bahagya. Nawiwirduhan kasi ako sa tanong niya. Is that you? Sinamahan pa niya ng facial expression at exaggeration ng boses. Tumingin lang ako sa kanya at nakasimangot. Sa totoo lang, hindi ako basta-bastang napapatawa ng mga corning jokes. Pero this time, si Jake ang nag-joke. Gustong gusto kong tumawa. Para bang bentang-benta sa akin ang joke niya. Pinigilan ko lang tumawa nun. Parang napahiya siya dahil hindi ako tumawa. Napakamot ng ulo na nakatingin sa akin. Saka ako bumulanghit ng tawa. Natatawa talaga kasi ako sa joke niya. Bentang-benta sa akin yun. Lalo na yung reaksyon niya na parang batang napahiya. Tawa lang ako ng tawa. Nahawak-hawak ko pa din yung tiyan ko. Hindi ko talaga mawari kung bakit sobra ako natatawa sa joke niya. Iba kasi pag si Jake eh. Iba pag galing kay Jake. Natatawa talaga ako. Lumiwanag ang mukha niya at lumaki ang ngiti. Hindi pa din ako tumigil sa kakatawa nun. Pinagmamasdan niya lang ako na parang amaze na amaze sa pagtawa ko.
Nang makabawi na ay saka ako nagtanong sa kanya. Oh, bakit ka ganyan makatingin? Natawa talaga ako sa joke mo. Ngayon ko lang kasi narinig yun. May konti pa rin tawa sa boses ko. Nakatitig pa din siya sa akin na nagniningning ang mga mata. Medyo naiilang na ako sa mga tingin niya, kaya umiwas ako ng tingin. Bakit nga? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi na ako tumatawa. Ilang na ilang talaga ako sa nakakatunaw niyang tingin. Wala kuya. Masaya lang ako. Lumawak ang ngiti niya, saka ibinaling ang tingin sa pamimingwit na hawak-hawak niya. Nahihiya talaga ako sa pagtawa ko Parang na-conscious ako na baka may mali or nakakainis sa pagtawa ko. First time kong makaramdam ng ganon sa harap ni Jake. Ang sarap kasi pakinggan ng tawa mo kuya. Ngayon ko na lang ulit narinig yun. Akala ko dati hindi ko na ulit marinig ang tawa mo. Ramdam ko ang tuwa sa boses niya noon. Nahihiya tuloy ako lalo. Kinilig na kinabahan sa narinig ko. Hindi ako sanay na ganito ang turingan namin ni Jake. Dati kasi, kahit mamatay na kami sa kakatawa, ay hindi ako naiilang sa kanya. Pero ngayon, ibang-iba na. Napakasarap sa pakiramdam. Para akong teenager na first time kausapin ni crush. Hindi tuloy ako makatingin sa kanya ng diretso. Katahimikan na ang namagitan sa amin. Medyo malakas ang hangin nun at may konting alon, kaya nahirapan kami makakuha ng isda. Nakita kong marami nang nakukuha si Rodel. Halos magkalapit lang kasi ang mga bangka namin. Pikon na pikon naman si Jake dahil ni isang isda ay ayaw magpakuha sa amin. Tinatawanan ko lang siya, lalong kinabugnot niya. Sumakit ang tiyan ko at nakaramdam ako na gusto kong magpupo. Kaya hinubad ko ang aking shorts sa suot at tumambad ang alaga ko. Anong gagawin mo kuya? Natatai ako Sa pumeso ko ang puwet ko sa lugar na malapit sa tubig, sa gilid ng bangka. Tumayo siya at tumalikod sa akin para na rin makapag-concentrate ako. Dahil wala nga siyang alam sa pamamangka, pumwesto din siya sa parehong gilid na inuupuan ko. Hindi kinaya ng katig na balansehin ng bangka. Na-outbalance ito at tuluyang tumaob. Shit! Sigaw ko. Kitang-kita ko ang pagkataranta at takot ni Jake na lumalangoy. Natapon din ang baon naming pagkain at ilang kagamitan. Mabuti na lang ay magaan lang ang bangka at hindi tuluyang lumubog pa ilalim. Dahil sa maliit lang ito ay nakaya ko itong itihaya kaagad. Nag-aalala ko sa kanya at inilalayan hanggang makasampa sa bangka. Pareho na kami nakasampa noon. Pero hindi ko na iwasang magalit dahil sa inis ko. Malapit na kasing lumabas yung pupo ko tapos bigla ba naman kami tumaob dahil sa katakanan niya. Kaya tinopak ako. Magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa taong natatae. Nang tuluyan ko nang maalis ang tubig sa bangka namin ay kinuha ko ang sagwan at nagsagwan papunta sa pangpang. Binilisan ko ang pagsagwan. Saan tayo pupunta kuya? Nababahala niyang tanong. Napansin niya kasing nag-iba ang timpla ng mukha ko. Hindi ako sumagot noon. Naiinis kasi ako sa kanya. Nang malapit na naming marating ang batuhan ay tumalon ako at lumangoy. Iniwan ko siya sa bangka. Alam ko natakot siya dahil tinatawag niya ako at pinipigilan. Pero tuluyan na akong kinain ng inis ko. Hindi ko siya nalingon. Patuloy lang ako sa paglangoy hanggang sa umabot sa batuhan. Naisip ko na sanang pumunta sa bahay na malapit doon at maki-CR. Kaso noong lingunin ko siya ay nakita kong takot na siya. Medyo lumalayo na siya at tatarantang magsagwan sa hindi niya alam ng direksyon. Malakas din kasi ang hangin na humahatak sa kanya papalayo sa batuhan. Posible siyang tangay nito sa laot.
Nakita ko si Rodel na nagsagwan papunta kay Jake upang rumisponde, pero mas malayo siya, kaya imposibleng matulungan niya kagad si Jake. Tila nawala ang kagustuhan kong mag-CR noon dahil labis ako nababahala sa pagkataranta niya. Hindi ko siya natiis at patakbo akong tumungo sa kinaroroonan niya. Hindi ko na alintana ang mga corals na susugat sa aking mga paa. Malayo na siya, kaya kaagad akong sumisid. Nang sa ganoon ay mas mabilis ko siyang maabutan. Umahon ako at sinipat ang kinaroroonan niya. Malayo pa din siya. Binilisan ko pa ang paglangoy dahil sa takot na baka mapahamak si Jake. Hindi ko din maiwasang magalit sa sarili ko dahil agad-agad na naman ako nagagalit sa kanya. Kapag may mangyari kay Jake ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis na lumangoy kahit na sobrang lalim na ng dagat na nilalanguyan ko. Kahit na lumaki ako sa tabing dagat ay may takot pa rin ako sa malalim na baka bigla may pating na sumulpot. Pero mas takot akong mapahamak si Jake. Naaabutan ko kagad ang bangka ni Jake. Kumapit ako sa katig nito at tuluyang sumampa. Bakas na bakas sa kanyang pagkatakot na parang naiiyak. Tuluyang napalitan ng awa ang inis na nararamdaman ko. Sorry Jake. Sorry. Nag-aalala kong sambit. Hindi siya kumibo. Nakayuko lang siya. Kaya madali akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat basta-bastang nagagalit. Mapapahamak patuloy si Jake dahil sa galit ko. I admit, hanggang ngayon, malala pa din ang topa ko. Hindi ko na ata maalis ang pagiging topakin ko. Iniwan mo ko ulit. Mahina yon, pero tagos sa puso ko ang lungkot sa mga salita niya. Hindi ko man makita yung mukha niya dahil nakayakap ako sa kanya, pero ramdam na ramdam ko ang lungkot na yon. Hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Nagigilty na naman kasi ako. Pinagmumura ko ang sarili ko sa isip ko. Sorry Jake. Hindi na mauulit. Sorry. Sorry talaga. Alalang-alala pa rin ako noon habang hinihimas ang likod niya. Naramdaman kong gumanti din siya ng yakap at isiniksik ang mukha niya sa dibdib ko. Hindi niya pa rin ako kayang tiisin kahit nagalit siya sa akin. Noon ko lang din naramdaman ang hapdi ng sugat sa talampakan dahil sa pagtakbo sa batuhan. Kahit alam kong nakatingin sa amin si Rodel, hindi na ako bumitaw kay Jake. Nakasaksi tuloy siya ng bromance. Yun lang kasi ang alam kong gawin para maalis ang takot niya. Yung takot na dalhin siya sa malayo ng bangka. At yung takot na mawala ulit ako. Sumenyas na lang ako ng thumbs up kay Rodel dahil alam kong nag-aalala din siya kay Jake. Nang humupa ang tensyon ay bumitiw na ako sa pagkakayakap sa kanya at pumesto sa kabilang panig ng bangka. Ilang segundo din kaming natahimik. Saka ako nagsalita. Jake. Bakit kuya? Natatai ako eh. Yumuko lang ako at alam kong nakatingin siya sa akin. Bigla siyang tumawa ng buong buo at napatingin ako sa kanya. Nahawa na din ako ng pagtawa sa kanya. Pareho na dali kami tumatawa. Napatingala pa nga kami sa kakatawa sa langit. Iba ang dating ng mga tawa namin. Hindi siya yung nakakatawa lang. Parang kasamang puso namin na tumatawa. Punong-puno ng saya at contentment. Lalo na sa tuwing nakikita ko ang mga mata niya, hindi ko matukoy ang salitang magbibigay ng kahulugan sa sena yun. Nang makabawi agad ay agad niyang kinuha ang sagwan at nagsagwan patungo sa pangpang. Dahil hindi nga siya marunong magsagwan, kinuha ko ito at ako na ang nagpatuloy.
Gumaan ang loob ko. Ang saya namin tignan. Parang napakagaan ang lahat ng bagay sa amin. Ang babaw ng kaligayahan namin ng mga oras na yun. Ganun talaga siguro kapag kasama mo ang pinakamamahal mo at wala nang itinatago sa isa't isa. Lahat na lang ng bagay ay nakakatuwa sa paningin mo. Nakita ko si Rodel na takang-taka sa inaasta namin. Sigurado akong naguguluhan na siya. At iniisip niya na may side kami sa utak. Mabuti na lang nga hindi marunong magtanim ng sama ng loob si Jake. Kaya parang walang nangyari noon nung makauwi kami. Nang tuluyan na kaming tumulak pa Maynila, ay maraming nalungkot. Naging masaya din kasi sila sa pagbisita namin. Naging instant celebrity nga kami. Sa tuwing may binibisita kaming mga lugar ay nagiging masaya ito. Ilan sa kanila ay binigyan kami ng pabaong kakanin at kung ano-ano pa. Sinabihan na lang namin na sila na babalik ulit kami sa susunod. Habang nasa bus ay nagkwento si Jake. Kuya, kapag yumaman ako, magtatayo ako ng sariling bahay dito. Magnenegosyo ako at mananatili sa lugar na ito. Ako din, Jake. Nakangiti ako. At bala ko naman talaga yun. Ngumiti siya at parang bata na nagpatuloy ng pagkukwento ng pangarap niya. Natutuwa ako at maganda ang naging resulta ng pagbabakasyon namin. Dapat magkatabi lang ang bahay natin, ha? Gawin ulit natin yung mga ginawa natin hanggang sa tumanda tayo. Dapat magkasama pa rin tayo sa mga adventures na yun. Ang saya nun. Tumingin siya sa labas ng bintana. Naaaninag ko ang mga mata niyang nangangarap habang nakangiti ang mga labi niya. Napakasarap sa pakiramdam na tinitignan ko lang siyang nangangarap. Hindi na ako nakapagsalita. Labis kasi ang tuwa na nararamdaman ko sa nakikita ko sa mukha ni Jake. Punong-puno ito ng pangarap. At ang mas masarap sa pakiramdam ay kasama ako sa mga pangarap na yun. Hindi ko na alam kung paano ko siya iiwan ulit para mag-ibang bansa. Kung pwede lang sana na isama ko siya sa lahat ng lugar na pupuntahan ko. Kung pwede lang, sana sa tabi ko na lang siya lagi. Bigla akong nalungkot nang maisip ko yun. Mamimiss ko ulit siya at ang mga ngiti niya. 7 hours pa bago makarating kami sa airport ay natulog muna kami sa bus. Nakasandal lang ang ulo ni Jake sa balikat ko. Napapansin ko may mali siyang tingin ng mga tao sa pagkakahilig ni Jake sa balikat ko. Pero wala na akong pakialam. Bakit ba? Masaya kami. Tsaka hindi naman namin sila kilala. Masasabi kong yun na yata yung pinaka-the best at pinakamasayang bakasyon ko. Dahil kasama ko si Jake. Sa lahat ng bagay basta kasama ko siya. Masayang masaya ako. Alam ko hindi masyadong na-elaborate kung gaano kami kasaya. Basta masayang masaya kami at hindi ko makakalimutan ang mga araw na yun. Alam ko hindi na muling magbibisyo si Jake. Takot siya na mawala ulit ako sa kanya. Sapat na yung masasayang alaala na babaunin namin sa isa't isa bago ako tuluyan mag-ibang bansa. Okay, thank you Rai kasi habang binabasa ko ito parang nagbakasyon na din ako sa maganda at malayong lugar. Yung pakiramdam na parang kasama niyo din ako. Sa mga nagtatanong guys kung natuloy ba si Rai mga ibang bansa, yes po, natuloy siya at kinangabangan nyo sa next part. Kung may mga ads sa videos natin guys, huwag nyo lang skip, sobrang laking tulong nun sa channel natin. At kung meron kayong stories na gustong ibahagi, i-email nyo lang sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.